Amazing morning po sa ating lahat. I am Jerica Ginyang and I am from Benguet Province. Isa po akong public school teacher. Ayan. So, I want to start with this slide. Pero before we will start, gusto kong tanungin sa atin kung sino sa atin yung mga na-experience maging employee. Ayan. Pakitype naman po dyan ang I am. Meron po ba sa atin ang naka-experience po na maging employee? Okay, so marami po sa atin ang naka-experience. Okay, dito sa first slide ko, I'm going to start now my journey. Dito sa first slide ko, hindi ko pa nailagay dito yung picture ko sa I am. This is my picture when I graduated college. Behind this picture, um, has a lot of sacrifices, hardships. Hindi ko po basta natapos ang aking pag-aaral, no? Na wala po akong ginawa dahil galing din po ako sa mahirap na pamilya dito po sa kabundukan sa Benguet. Ayan. So, 7 po kami na magkakapatid and I am the second. Um, sa amin po na magkakapatid, ako lang po yung nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan, at nakapagtrabaho kung bakit ko po talagang pinagsikapan na makapagtapos dahil gusto kong mabago yung buhay namin. Gusto ko na kapag ah, ako na yung nagpamilya, hindi mararanasan ng mga maging anak ko yung naranasan kong hirap. Dahil nakaukit sa aking isipan na kapag tayo po ay makapagtapos ng pag-aaral, no, eh, ah, maaahon na natin sa hirap ang ating pamilya. So, ah, yan po yung aking story behind this picture. Yan. So, moving forward po. Yan. So, me before joining IAM, pagkatapos ko pong nag-graduate, nagturo po tayo sa private school for 3 years. Pero dahil po maliit lang po yung sahod natin sa private school, hindi po talaga kasya sa taong may pamilya at may 4 na anak, kaya po tayo nag-apply sa public school teacher. Kasi sa DepEd, mas malaki po talaga yung sahod doon, doble po doon sa private school. So nagturo po ako sa private for 3 years and another 5 years for sa public school. Ayan. So maganda po ang maging teacher, especially if it's your passion talaga. Kaya lang po, yung naisip ko na pagkatapos kong mag-aral, ay mabibigyan ko ng magandang buhay yung aking pamilya, parang kulang pa rin. Naging teacher nga tayo for 8 years, wala po tayong naipon. Ayan, so kulang pa rin talaga. Kaya, ayan, so, at saka isa pa pala, ang pagiging teacher, hindi ito, it's not easy. Kasi wala na po talaga, honestly, wala na po talaga akong time sa aking sarili. At saka wala na rin po akong time sa mga pamilya ko, sa anak ko. Kasi kinukuha talaga ng um, paperworks yung time natin. Kahit sa weekends at saka during holidays, kapag kailangan na yung reports, you need to finish all of those para hindi ka malate. Ayan. Kung minsan pa nga ginagabihan talaga ako sa classroom, sinusundo pa ako ng asawa ko. Sinasabi pa niya na kunin na lang daw niya yung kumot at saka yung unan para doon na ako sa classroom matulog. Ayan. Dahil sobra po tayong masipag as a teacher. Ako po yung tipo ng tao na kapag hindi ko patapos yung trabaho ko, hindi talaga ako matutulog. Kailangan kong gawin. Kasi kinabukasan, pagsasabihin na isasubmit na yung reports, ikaw lang yung walang nasubmit, di ba? Nakakahiya. Ayan. So, I am doing my job as a teacher by heart talaga. Pero dumating po talaga yung time na talagang um, na-feel ko rin, no, ang pagod physically. Ayan. So there was time talaga na umuwi ako ng bahay. Pagod na pagod ako and then yung time na yon lumuhod talaga ako sa Panginoon and I prayed. Sabi ko po, Lord,
parang hindi ko po kayang gawin itong trabaho ko hanggang magsi-senior ako. Hindi ko po kaya na gawin ito for how many years pa. Lord, please give me a business." 'Yan. So, nagawa na na talagang nagdasal ako sa Panginoon dahil nga na naramdaman ko talaga yung physical at saka yung mental talaga na pagod lalo na nung nag-enroll ako ng masters, 'di ba? Kasi 'pag teacher ka, you need to enroll in masters. Dapat matatapos mo talaga yung masters para ma-promote ka. Kasi kung hindi ka magma-masters, wala, ma-stagnant ka lang sa pagka-teacher 1, ayan. So, gano'n po talaga, that is the reality po sa teaching, ayan. So, yung time na yon nung nagdasal ako sa Panginoon, eto na, dito na nagsimula. Kasi may time na nag-chat sa akin si Mentor Juliet. Si Mentor Juliet po pala ang aking angel mentor, and he is not just my mentor, he is more than a sister to me, kasi matagal ko na siyang kaibigan nung college pa. 'Yan, mga dekada kong kaibigan. So nag-chat siya sa akin, nangumusta siya, kasi umuwi yung isang friend namin from Hong Kong. Umuwi siya ng Baguio, nag-meet sila and then naisip nila ako. So nangumusta siya, nag-chat kami. And then wala pa, hindi pa niya nai-introduce sa akin si I-am, at saka hindi ko pa alam kung anong pinagbibisihan niya sa buhay. Hindi ko rin na-stalk yung kanyang account, kaya wala talaga akong idea about her. Ayan, so after that, um, ayan, so makikita niyo kaya lang Ilocano yung ginamit namin diyan. Nangumusta siya tapos nag-wave ako, ayan. And then, ah, nung noong mga anong oras 'to? Ayan, August at 4:47 PM, bigla ko siyang naisip. Nung naisip ko yung pinagdasal ko na business, sabi ko sa kanya, "Men, adda ba amom nga mayat nga business sis? Eh, in Tagalog, meron ka bang alam na business?" Yun yung tanong ko sa kanya, and then sabi niya sa akin, "Jay, business ko, yung business ko." "Ano ba yung business mo?" Sabi ko sa kanya. So sabi niya sa akin, "Kung gusto mo mag-meet tayo ng Baguio, present ko sa'yo. Makakapunta ka kaya?" Sabi niya, "Or 'pag okey naman sa'yo, sa Zoom na lang." Sabi niya. So to cut the story short, nag-Zoom kami, kasama namin yung isa ko ring kaibigan, ayan. So via Zoom, doon niya inexplain sa amin yung compensation plan ni I Am Worldwide. At alam niyo ba, mga mentors, na-attract talaga ako doon sa ang highlight o yung naka-attract sa akin do'n sa compensation plan, yung fast ROI program, yung Just for You at saka Give Me Five. Alam niyo ba, nung pino-present niya sa akin yung Just for You na yun, nagkanda-duling-duling yung mata ko kasi sabi ko, meron pa palang ganyan na bonus. Hindi lang 13 month at saka 14-month pay, 'di ba? Tayo na nasa government, 'yun yung talagang hinihintay natin, yung pagdating ng mga bonuses natin. Pero sa I Am Worldwide, ang laki at saka unlimited pa, no time frame. Okay, so 'yun po talaga yung naka-attract sa akin nun. Pero ang problema ko nun, wala akong pang-join. Kasi nga, wala po tayong savings talaga. That's the reality, and to be honest, wala po tayong savings, wala tayong gano'n kalaking na-save na pera. Ayan, so sino po sa atin dito yung nung napresentahan ng compensation plan ni IAM, na-overwhelm sila dun sa Give Me Five at saka Just for You? Pa-type naman po ng I am, 'yan. Hoy, ang dami 'no? So, maganda talaga yung ano, kasi doon sa in-explain niya sa amin na compensation plan, yun lang talaga yung tumatak sa akin, yung Just for You at saka Give Me Five na bonus, ayan. So, um that time hindi pa niya ako na-close deal, kasi nga siyempre iniisip ko wala akong pang-join, ganyan. At saka kahit na na-attract ako doon sa fast ROI, iniisip ko kung, kaya ko bang gawin yung negosyo, kasi yun nga, meron tayong trabaho at saka, dun sa trabaho natin talagang yung oras talaga yung ano, yung problema. Kasi hindi mo kayang gawin ang
ibang mga trabaho na nasa DepEd ka. Ayan. So, that month, let's proceed na po sa next na slide. Yan. That month, nagkaroon po tayo ng annual check-up. Yan. So, doon sa annual check-up ko, na-depress ako sa result ng aking urinalysis. 'Di ba sa mga government employee, kailangan nagpapasa tayo ng check-up result. Yan. So, makikita po nyo dito, this was dated August 7, 2023. Ayan, nakikita nyo po na sobra po yung UTI natin. Yung past cells natin, 2 numerous to count na. And then yung sugar natin, positive. Ang daming plus, plus, plus. At saka meron pang protein yung ating ihi. Yan, so na-depress talaga ako diyan. At dahil nagpa-check up ako doon sa building na kung saan doon din nakalocate yung ating IBC, okay, sa 4th floor ito na laboratory center, pinuntahan ko si Mentor Juliet. Tapos nakwento ko sa kanya, sis, nagpa-check up ako tapos ganito yung naging resulta. Of course, syempre, ano pa bang aasahan natin? So, rinifer niya ay ini-offer niya sa akin yung product, 'di ba? Yung barley. Sabi niya, "Sis, mag-barley ka, i-try mo." Sabi niya. Pero hindi ko lang kasi masabi sa kanya na sa isipan ko sabi ko, magba-barley ako. Ang daming mga produkto ngayon ng health and wellness, hindi na natin alam kung ano yung effective at saka yung legit. Yun talaga yung pumasok sa akin, sa isip ko. Pero sabi ko, why not try, di ba? Kaya ang ginawa ko doon, bumili po ako ng 3 boxes. 3 boxes of barley. And then sabi ko, gagamitin ko yun for 5 days. 3 times a day ko siyang ginamit. Iniwasan ko muna yung mga dapat kong iwasan, yung coffee, and then I drink a lot of water. Pati sa mga ulam ko talagang namili na ako ng mga sabaw, gulay na may sabaw, ganun lang. So for 5 days sabi ko, babalik ako dun sa laboratory. Pag makikita ko na kahit na may konting improvement sa result ng urine ko, maniniwala na talaga ako sa barley. So, yun po talaga yung nasa isip ko noon. So, after 5 days, bumalik po ako. Pero hindi ko na po nalagay dito yung resulta kasi, yun ang isang learning po sa atin na kapag merong ganyan, pipicturan na natin kaagad. Hindi ko na picturan, hindi ko na po alam kung nasan ko na nailagay yung second na result. Pero alam nyo ba, mga mentors, ang improvement doon, yung past cells ko na 2 numerous to count, naging 40. O, 'di ba? At least naka-count na siya. And then, yung sugar, naging negative. Ayan. So, yun yung nakita ko na improvement. Dahilan sa may nakita ako na improvement, tinuloy ko lang siya. Bumili ulit ako ng ilang boxes and then uminom ulit ako for another 7 days. Another 7 days and then after that, ito na po yung naging resulta. So makikita nyo na po dito yung isa pang result. Ayan. For the past cells, bumalik na po nag-normal, 1, 2, 3, pati yung red cells. Sugar naging negative and protein naging negative. Ayan, so grabe no? Dito ko talaga nakita. This is my personal testimony sa product natin. I thank the Lord because I know that He is the source of our healing through this product, through this barley. Ayan. So, dahil dito sa nangyari sa akin, nagumaling ako dito sa UTI, this is one of my deepest why kung bakit po tayo talagang na-convince po na mag-join 100% po sa I Am Worldwide. Yan. So, ito po yung pinakauna kong rason. Kasi nakita ko talaga yung effect sa aking katawan. O, di ba? Meron tayong personal testimony, pwede nating i-share sa mga iba. Kaya ito po yung ginamit ko talaga kasi mostly sa mga teachers kasi na-UTI sila dahil sa syempre wala nang oras uminom, 'di ba? Yung trabaho natin sa loob ng klase ang dami-dami mong inaasikasong mga bata, iba pa yung mga papel na nasa table na hindi natatapos magawa, hindi natatapos pati yung mga iche-check na papel, ang dami.
So yung mga yun siguro yung mga factors kung bakit talagang hindi na natin naaasikaso yung ating health 'pag nasa ganong nature of work tayo, ayan. Isa pa sa mga deepest why ko ito, ang aking family. Eh, kasi nga this is number one sa atin, 'di ba? Gusto nating makatulong sa ating pamilya muna, of course, and then sa ibang tao. So nakikita po ninyo dito, this is my family, 'yan. Ito po yung aking pamilya, mga 4 na anak at yung aking asawa. Ang asawa ko po ay isa siyang minero at alam po natin na ang mina, hindi rin po basta-basta yung trabaho nila kasi masasabi mo lang po na buhay yung mga tao kapag nakalabas na sila ng tunnel, 'di ba? Ang mga minero, ang trabaho nila pumapasok sila sa kabundukan. Sobrang hirap po ng trabaho dun. Um, at hindi mo pa alam kung makakalabas ka ng buhay, 'yan. Pero yung I am proud po 'no, yung asawa ko po kahit na ganito po ang nature ng kanyang trabaho, masipag pa rin siya, ayan. At saka sinusuportan niya talaga ako sa IAM. Ayan, and then yung nasa taas po ng mga pictures, mga picture po ng parents ko at yung mga kapatid ko. Ayan, and then ito naman sa baba picture um, ng mga bata na tinuturuan po natin sa outreaches. Marami po tayong mga outreaches sa Pangasinan area. Ang mga batang ito taga Pangasinan ang mga 'to, ayan. So, yun gusto ko talagang magkaroon ng ano, ng malaking income at pagbabago sa aking buhay para maging inspiration sa aking pamilya at sa ibang tao talaga. And then, yun po talaga binasa ko po talaga yung vision, mission ni IAM at saka yung core values. Nakita ko po talaga dun sa core values ang spirituality. Yun po ang number one kasi nga yung sinabi ni Press na bumabagsak ang isang company kung wala ang Diyos. So, amen po ba tayo dun mga mentors? Type amen naman po dyan. 'Yan. So, sa lahat po ng ating ginagawa kailangan natin talagang, um, kailangan na ang ating partner ay ang Diyos, 'di ba? Dito sa I Am Worldwide, sabi nga ni Heart Evangelista, having the right partner. Sino po yung partner natin dito? Ang Diyos, ayan po. So, moving forward, ayan, dahil po sa mga deepest why na yon sa personal testimony ko at saka sa ah, vision na ipinakita ni Lord sa akin, na kahit nandito na ako sa IAM, um, maging instrumento pa rin ako para maging agent of hope, makatulong sa pamilya at saka sa ibang tao. Hindi rin mawawala yung ating purpose, 'di ba? Yung meaningful purpose dito sa IAM. Ayan, so dahil po do'n at saka alam naman natin si Mentor Juliet, 'di ba? Marami siyang naka-close deal talaga ng Jade, ayan. So I'm so proud of my angel mentor na close deal po niya tayo sa Jade. Tsaka nakita nga natin yung advantages ng Jade kaagad, ayan. Kaya hindi po tayo nagdalawang isip na nag-Jade package. Saan ko po kinuha yung pinang-Jade ko? Nag-loan po tayo, ayan. Kasi sabi ko kay mister noon, since nung first year na nagturo ako, hindi ako nag-loan. Ayokong mag-loan 'pag gagamitin lang natin sa project, sabi ko. Kasi alam ko na kapag inilagay mo 'yan sa project, kakain yan ng pera. Oh, 'di ba? Matagal 'yan bago matapos. Siguro yung ilo-loan mo na paghihirapan mo for 5 years baka poste lang ng bahay, hindi pa tapos, ayan. Kaya sabi ko sa kanya, "Hindi talaga ako mag-loan. Pero 'pag business, maglo-loan ako." Kaya naganap na nga. Dito sa I Am Worldwide, nag-loan po tayo ng 200,000 na para makapag-umpisa po tayo dito sa business natin. Ayan, so makikita po natin diyan yung picture ni Mentor Juliet at saka kaming mag-asawa po, ayan. Super support po naman si husband ko. 'Yan, so after joining IAM, what's next? Ito na po. Sabi ni Mentor Juliet sa akin, "Mag-training ka," sabi niya. "You join trainings, face-to-face trainings at saka, live training." Sabi niya, "Oh, 'di ba? Eh, siyempre dahil yes mentor attitude tayo, yes mentor. Kasi nga siyempre, sila yung nauna sa atin kaya mas alam nila talaga kung ano yung gagawin natin ano, gina-guide tayo sa ating gagawin, ayan. So,
nag-join po ako ng mga IBP training sa office. So nung una po taga-kinig lang po tayo, nandun lang po tayo nakikinig, paulit-ulit po ng IBP, and then dun din po natin na-meet si Mentor Visette and husband Jeremiah. Dun ko rin po na-meet si Mentor Stephanie. Hello, Mentor Stephanie. Hello, Mentor Visette. Dun ko po sila na-meet, pati po si Mentor Erica. Ayan, nung pumunta po siya ng Baguio. Ayan. So, hello po sa inyo, mga top mentors. Um, Thank you po dahil alam po namin na kung wala kayo dito sa I Am Worldwide, wala din po kami. Ayan. So, you're the roots. Kayo po yung nagsimula para kami po ay makapag-join din, di ba? And then, more people to come sa ating teams. Ayan. So, yan, nag-join po tayo dyan. And then, hindi lang po yan. Hindi lang po tayo nag-training. Ano pa po yung sabi ni Mentor Juliet? Yan, magsimula ka ng mag-share. Share mo yung product, share po yung opportunity. Yan, so ginawa natin po yun. Alam nyo ba mga mentors, kahit pagod na pagod po ako sa classroom, alam nyo yung ginawa ko nun? Kasi nga, syempre kulang pa rin yung time na nagte-training ako sa office. Kaya ang ginawa ko, nag-YouTube ako. 'Di ba? Nag-YouTube ako and then na-meet ko doon si Mentor TJ. Sa YouTube ko siya first nakita si Mentor TJ. Alam niyo ba kung ano yung talk niya na nakita ko sa YouTube yung I am 5, 'yon. Paulit-ulit ko pong pinanood yung I am 5 niya na what to do after joining. Yan. So doon dahil sa kanyang talk ni Mentor TJ, nalaman ko po yung I am 5 na yun, yung prospecting, inviting, ganun. So, ang ginawa ko nag-prospect ako, pero sabi ko, ala, meron ba akong 200 people na kakilala? Ayan, alam nyo ba na for the first time in my life, na yung mga taong nakalimutan ko na, kasi nga busy tayo sa trabaho, dun ko lang sila na kumusta na, uy, hello, kumusta na kayo? Ganito, ganyan. 'Di ba? Yun talaga ang magandang nagagawa ni I Am. Kasi pati yung mga old friends, yung mga taong nakasalamuha mo noon, na hindi mo na sila nakikita, naku, kumusta mo? Tuwang-tuwa ako nung kinukwento ko kay Mentor Juliet. Alam mo ba, yung friend ko na yon, hindi ko na kaya siya chinat-chat ng ilang taon na. Pero nung ngayon na nandito na ako sa I Am, naaalala ko yung mga taong yun, sabi ko sa kanya. So yun, nag-list down po tayo and then sinabi niya sa akin, mag-list down ka tapos 3 groups ang gawin mo. First groups yung mga nangangailangan ng product, second group yung mga gusto nila ng business, lalo na yung mga walang trabaho at gustong kumita. And then third group yung mga talagang alam mo na hindi problema ang pera o yung pang-join. So ginawa ko yung 3, nag-listing ako. Pero ang inuna ko talaga may mga mentors, itong mga nangangailangan ng produkto. 'Di ba? Kasi nga kinuha na natin yung products natin. Anong gagawin ko dun sa product? Alangan naman na ilagay ko lang na display dito sa bahay. So habang gumagamit po kaming mag-asawa, at saka yun pa pala, isa pa pala ni testimony yung asawa ko kasi nakikigamit na siya sa akin, na-overcome or nawala yung arthritis niya at saka yung GERD. Kasi yun din yung problema ni husband ko. Nung gumamit na siya ng barley, at saka yung husband ko mahilig pa siyang mag-order ng kung ano-ano sa online, 'di ba? Mas ano siya, mas gumagastos na siya mga online. Kung ano-ano, mga spirulina, ano pa yung mga product na pinagbibili niya, marami, basta marami 'yon. Naalala ko pa. Pero nung gumamit siya nitong barley, nawala yung GERD niya. At saka yung arthritis na hindi na siya sinusumpong. Kasi 'pag sinumpong siya ng arthritis nun, ay naku, hindi siya makakapagtrabaho ng 1 week, 1 month, gano'n. Pero ngayon, thank you Lord talaga sa barley. Kasi dire-diretso na siyang nakakapagtrabaho. Ayan, kaya siyempre bilang asawa, I am so happy for him also na nakikita ko na talagang nag-improve din yung health niya, ayan. So, ang ginawa ko po mga mentors ito, after classes, I'll go and visit yung mga taong may sakit. Alam nyo ba na dahil sa IAM, nabisita ko yung mga kapitbahay ko na galing lang sa ospital dahil naoperaan.
Pero nung nagtatrabaho po tayo, wala po sa isip ko na magbisita ng may sakit. Wala po tayong plano na pupunta sa isang bahay, kapitbahay. Kaya hindi mo alam na dahil sa katatrabaho mo, meron ka na palang mga kapitbahay na sobra na yung sakit, hindi mo pa alam, 'di ba? Dahil nga busy days, busy tayo sa trabaho. Pero dito sa IAM nung nag-join na ako, yun, nakapagbisita na ako ng ilang ilang mga taong may sakit. At saka isa pa, meron yung time. Siyempre yung mga nasa checklist, yung mga nasa list ko talaga chine-check ko. 'Pag natapos ko na silang nabisita, chine-check ko 'yan, ganyan. So one time, meron yung time na, afternoon, bumisita ako. Itong nakikita ninyo sa bed na ito, yung ito bedridden siya na ito. Ito isang estudyante namin 'yan na nagkaroon ng problema sa brain hanggang sa siya po ay na-coma, ayan. So isa po siya sa mga nasa list natin. Ginawa ko po after class, pumunta po ako. Nag-exercise tayo 'no, hindi tayo sumakay. Naglakad po ako papunta sa kanila. At nung time na yun sobra po yung ulan. Grabe yung ulan, ang lakas-lakas. Tapos yung ulan na yun dun pa sa may part kung nakita niyo yung news noon dito sa Itogon, Benguet, doon yung part na na-sinkhole, 'di ba? May sinkhole noon na nahulog yung bahay, ng nilamon ng ano 'to, nilamon yung lupa na hindi na nila alam kung nasaan na pumunta yung bahay. Doon sa part na yun ako nag-visit. And then, madilim, malakas ang ulan. Pero after ng home visitation ko na yun, pagbalik ko, wala akong nararamdamang takot. Alam nyo ba, mga mentors, ang nararamdaman ko lang that time, the joy. Nag-uumapaw na joy na sabi ko, Lord, nagagawa ko ang mga bagay na ito. Dito ko na talaga nakita yung vision na dito sa I Am Worldwide, hindi lang business. Because we have to go and gawin natin yung purpose kung bakit na nandito tayo, and that is to share hope, 'di ba? To share the product, to share the opportunity, and of course, to integrate the word of God. Ayan. So, yan po yung talaga, grabe po yung experience, hindi ko po na makalimutan. Pero alam nyo ba, umuwi ako noon, nakauwi ako ng safe and sound dito sa bahay with God's guidance. Ayan. Pero kung nandun lang po tayo sa work, hindi po natin yan magagawa. Ayan. Kasi ilang years na po ako dito sa trabaho ko, hindi ko po yan nagawa ever since. Ngayon lang po na nasa IAM tayo. Ayan, so marami po akong na-meet diyan, may mga diabetic, 'yan, mga kapitbahay ko na diabetic, may mga naoperahan sa puso, meron ding mga nagpa-palpitate, ayan, yung mga iba diyan, psychologically na, may problema, gano'n. Pero lahat ng mga 'to, um, na-meet natin at saka na-share natin yung gusto ng Panginoon na i-share natin sa kanila, ayan. Moving forward po, dito na po sa ayan. So, ano po yung goal ko? Alam nyo ba mga mentors, nung time na yon simple lang po. Ang first na goal ko sabi ko, at the end of year 2023, I will become a mover. Yun lang po. Ganyan lang po kasimple yung mover natin. Pero alam nyo ba, nagbago ang lahat. Umiba ang ihip ng hangin. Bakit? From this very simple goal, eto, lumipad tayo to become an emerald. Alam nyo ba mga mentors, there is this reason kung bakit natin na-goal yan. Akala ko hanggang mover lang. Ayan, okay na sa akin na magkaroon ng jade sana. Kasi alam nyo, ang struggle din kasi ito eh. Pag isa kang jade, di ba? Struggle ng isang jade, kailangan mo magkaroon ng jade, left and right. Yan. Pero yung mga pumapasok po sa atin, puro mga mas mababang package. Yan. Pero hindi ko po yun, okay lang po. Kasi ang mas nakita ko po doon yung trust ng mga tao sa akin, 'di ba? Kahit copper lang yung tao na 'yan, ah nag-trust pa rin siya sa iyo. Ayan, kaya let's be thankful pa rin kahit copper. So, ilang mga coppers na rin ang nakapag-join sa atin diyan. And then sabi ko, gusto ko lang maging mover. Pero yan, umiba nga ang ihip ng hangin, gusto nating maging emerald.
Alam niyo ba kasi mga mentors, may malaking dahilan. Una, ito po, rank up. It's the key. Sabi ni mentor, puro po siya post ng rank up, mag-rank up na kayo. Alam niyo ba yun? Kung minsan pa sorry ha, dito ko na masasabi. Mentor Juliet, peace. Dito ko na sasabihin talagang nai-irritate ako kasi rank up siya ng rank up. Ano ba kasing rank up na yan? Ayan. So, rank up siya ng rank up, hindi pa rin ako nako-convince. Siyempre para sa akin gusto lang basta maging mover lang tayo, okey na yun. Para at least man lang ma-unlock yung sales match, gano'n, 'di ba? Ayan, to be honest, 'yan po tayo nung una. Pero alam niyo ba kahit na rank up siya ng rank up, hindi pa rin ako natinag na mag-rank up. Alam niyo ba mga mentors, yung pinakamabigat na dahilan kung bakit ako nag-rank up ng Emerald, eto, ayan. So last year po, nagkaroon ng sakit yung father ko. Alam niyo ba, alam niyo po ba, hindi hindi namin alam kung ano yung sakit niya kasi ayaw niyang magpa-hospital. Lumaki yung dalawang paa niya at saka nakikita ko talaga, nag-i-struggle na siya. Umiiyak na siya, sabi niya sa akin, "Anak, ang alam ko hindi na ako tatagal sa mundong ito," sabi niya. "Baka hindi ko pa madadatnan ang New Year." Yun ang bukang bibig ng father ko. Bilang isang anak, 'di ba? Sino ba sa atin na kapag ganyan ang sinasabi ng magulang, masaya? Ano po ba ang maging reaksyon natin 'pag ganyan ang sinasabi ng magulang natin? Umiyak ako, mga mentors, ayaw kong umiyak kasi 'yan, naaalala ko na naman. Umiyak po ako sa time na 'yan kasi palagi niyang sinasabi na wala, talagang mamamatay na ako, hindi na ako aabot sa New Year, gano'n. Um, Dahil do'n sa pinagsasabi ng father ko, sabi ko sa kanya, "Hindi ka mamamatay, dad, kasi, um, ang Diyos naman pa rin ang may hawak ng buhay, 'di ba? Ang Diyos ang may hawak ng buhay, may awa ang Diyos. Hindi ka mamamatay. Mag-barley ka, um, at saka gusto ko makita mo yung achievement ko dito sa I Am Worldwide." So, nakuwento ko po sa kanya itong business na sinalihan po natin. Sabi ko sa kanya, "Gusto ko na, makita mo lahat ng mga maging achievements ko dito." Ayan, so alam niyo ba mga mentors, binigyan ko siya ng boxes of barley kasi ayaw niyang pumunta ng hospital. Sabi niya, "Baka 'pag pumunta ako ng hospital, mas lalo akong baka dun na ako mamamatay," sabi niya. So, ang ginawa ko po, sabi ko, "Manalangin tayo. Have faith, gamitin mo po itong barley." So, nag-barley po siya at praise God talaga nakita ko yung improvement um ng kanyang physical kasi from that time na hindi na siya makagalaw, nakahiga lang siya, na half body po siya. Nakita ko po na nag-improve kasi nung umiinom na siya ng barley hanggang sa siya ay nakaupo. 'Yan, kaya itong picture namin na dalawa, 'yan po yung picture niya nung nakakaupo na siya, 'di ba? Makita niyo naman yung big difference niyan na larawan. So, nakakaupo na siya tapos ngayon nakakalakad na siya. So, I thank the Lord. Talagang mabait ang Diyos. He is so faithful. And thank you for this barley product. Kasi yun lang ang ininom niya. Nakakalakad na siya ngayon, hindi man gaanong mabilis pero at least nakakaya na niyang pumunta ng CR na mag-isa. Ayan, so I'm so thankful to God for this result ng dahil po sa ating product. Ayan. So yun po yung mabigat na dahilan kung bakit po tayo na-push. 'Di ba yung sabi nga ni president na, um, emotional pain talaga. If you are in emotional pain, you can change everything, pati yung mindset natin, 'di ba? Makakaya natin lahat. Walang mahirap sa taong nangangarap when you are in emotional pain. Kaya alam niyo ba mga mentors, hanggang ngayon sinusubaybayan ng father ko yung mga pinaggagagawa ko dito sa IAM. Every weekends, "Kumustahin niyo si ate niyo, kumusta na siya?" 'Pag umuuwi ako ng bahay kasi iniwan ko yung last child ko dun, kapag humahataw ako iniiwan ko sa kanila, "Kumusta?" Gano'n, nangungumusta siya. Kasi nga nasabi ko na sa kanya yung mga na gusto kong makikita niya. Ayoko siyang pinagpo-pray ko talaga, "Lord, um,
ikaw naman yung may hawak ng buhay. Gusto kong makita ng father ko naman na may changes sa status ng buhay namin. Ayan, so moving forward po tayo kasi talagang naiiyak po ako sa part na 'to, mga mentors. Pasensya na po. Ayan, so let's go to the next slide. Ayan, dahil nga sa time na yon puro rank up ang sinasabi ni Mentor Juliet. At saka ito yung nangyari sa tatay ko. Um, ano, nakipag-meet ako sa kanila. So sabi ko kay Mentor Juliet, paano ba mag-rank up? Tsaka ano ba ang benefits pag nakapag-rank up ka? Ayan. So tinanong ko na si Mentor Juliet. Kasi in-explain niya sa akin yung Sapphire, in-explain niya sa akin yung Ruby at saka Emerald. Pero sa time na yon, naririnig ko na nag-hit siya ng Diamond. Nag-hit siya ng Diamond pati yung crossline ko po na si Mentor Jennifer na yung speaker po natin last Saturday. Nag-hit din po siya ng Emerald. Dahil sa gusto kong tulungan yung mentor ko at gusto din niya akong tulungan, kaya talagang maganda yung agreement, 'di ba? Tumpak. Ayan. So nung tinanong ko po siya anong gawin, anong gagawin ko, anong una kong gawin? Alam niyo ba napakabait itong mentor ko kasi sabi niya sa akin ganito siya. At kung minsan nga nahihiya ako sa kanya kasi talagang para akong bata na alam mo 'yun, inexplain niya hindi lang one time, twice, thrice, gano'n. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa life ng mentor ko na 'to kasi alam ko na he is sent by the Lord. Okay? He is sent by the Lord para matupad natin yung ating mga pangarap. Kasi hindi lang po sa financial, sa business, sa yes, sa financial planning. Marami po akong natututunan dito sa I Am Worldwide. Natututunan ko po na magkaroon ng growth mindset at saka yung spiritual po natin. Talaga nga we are always reminded by the word of God every day. Kaya nga thank you sa mga ating top mentors na palagi pong nagpo-post ng mga everyday po na devotion. Nakakatulong po yun sa amin. Ayan. Kayo po talaga yung nag-i-inspire sa amin. Kasi kung wala po kaming nakikita sa inyo, hindi kami mai-inspire, hindi tayo maging determinado na gawin yung I am, 'di ba? Kung wala tayong nakikitang resulta. Pero dahil nakikita nga natin, katulad ni Mentor Juliet, siyempre alam na alam ko siya. Kilalang kilala ko si Mentor Juliet kasi nga friend ko siya. Pero nakita kong nagbago 360 degrees, 'di ba? Yung kanyang buhay. Ayan, may nakita ako dito sa I am. Ayan po. So, balik na po tayo dun sa ayan, balik po tayo dito sa ranking up. Ayan, sabi niya sa akin, ganito gawin mo sis, mag-prospect ka ng mga potential leaders. Nakakilala mo, friends mo, acquaintances, relatives ni Mister mo. Yun yung sinabi niya sa akin. Kaya syempre, ginawa ko rin, nag-list down ako ng mga pangalan. Ayan, so yan, pinaglilista ko talaga yung mga prospect ko na may potential, yung potential maging leader at saka willing gawin yung negosyo. Kasi kahit na potential siya, kung hindi siya willing, wala rin lang, 'di ba? Ayan, so naglista kami. Ayan, and then after that, ito na po yung beginning of our Hataw days. Alam nyo ba dito, hindi ko pa nailagay dito yung picture namin sa Ifugao kasi first na pinuntahan namin sa province of Ifugao at saka Vizcaya. Yan, sinamahan po nila ako, silang mag-asawa. Yan, thank you po Mentor Juliet and Mentor Victor. Gamit po namin yung kanilang sasakyan. Tapos doon po nakita ko, pinanood ko po siya, pinanood ko kung paano siya mag-IBP. Ayan, so nakita ko lahat paulit-ulit kasi ilang tao din yung tinok namin that day. So twice po kaming bumalik ng Ifugao at saka Vizcaya na nagtalk. Ayan, 'di ba? Sobrang sipag ng aking mga mentor at saka very ano talaga sila, ano 'yon? Ah, sinusubaybayan, talagang gina-guide po nila ako, ayan. So pumunta kami doon, pero nung third time na pumunta ako ng Vizcaya, syempre nahihiya na ako sa kanya. Kasi 'di ba sa training, sabi nila sa training, you have to learn the business fast. Yan. So, nahihiya ako sa kanya na for the third time, sasamahan ulit nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, men, baka pwedeng kahit kami na lang. Ayan. Pero nung time na yun, alam nyo ba, ang problema ko,
anong gagamitin namin? Kasi 'pag magbabas kami, sa dami ng mga product na 'yan 'pag mag-isa kong pumunta doon, ang dami, super dami, hindi ko carry, ayan. So, alam niyo ba mga mentor, nagdasal ako sa Panginoon, sabi ko, "Lord, help me po. How will I start this business? Ano pong gagawin ko at saka anong gagamitin namin na sasakyan?" Ganyan. You know what? God answered my prayer, mga mentors. Kasi nga, 'di ba sabi niya sa word of God, we have to ask to the Lord and then He will give the answer. Yan. Alam niyo ba na yung kapatid ng asawa ko, yung bayaw ko, umuwi siya from Japan. Bumili siya ng sasakyan. Ito pong nakikita niyo dito na white. Ayan, second hand po yan na sasakyan. Sasakyan po yan ng pulis. Ayan, binili po niya yan. Tapos, iniwan po niya sa amin. Wala po akong nasabi sa kanya, wala akong sinabi sa kanya, wala akong naikwento na ganito, ganyan, na kailangan ko ng ganito. Pero alam niyo ba that time, nung time na yun, iniwan niya ito. And it was very timely kasi kailangan ko na ng sasakyan sa time na yun. Ito yung ginamit naming mag-asawa para humataw sa Ifugao at saka sa Biskaya. Ayan, so 'di ba mga mentors, dito ko nakikita talaga na the Lord is with me. The Lord is with me kasi kahit papaano hindi ko po naranasan talaga yung mahirapan ka na mag-bus at saka 'di ba yung kagaya ng mga ibang mentors na talagang sa motor pa sila nakaangkas gano'n. Pero sa akin kahit na second hand ito malaking tulong na ito sa akin, sa amin mag-asawa at saka ina-acknowledge ko talaga na that this is a blessing from God pa rin. And then dito sa I believe na mapapalitan po itong sasakyan na 'to ng mas maganda at mas bago. Ayan. So, thank you Lord, ayan. So ito po yung ginamit natin para kumataw. Ayan, kung nakikita niyo itong picture na 'to, ito po yung isang sapphire natin. Mag-asawa sila na taga Ifugao. Ayan, so pumunta po kami doon, ilang beses din kaming bumalik, 'yan. Kinausap namin yung mga tita niya, yung lahat ng mga relatives ng asawa ko, yun ang inuna namin. Kasi comparing sa aming mag-asawa, mas malaki yung clan niya, kaya inuna namin yung clan ng asawa ko, ayan. So, moving forward, 'yan po yung mga picture natin doon sa Banawe habang tayo po ay nagpo-present. Ayan, sa Banawi Hotel, kung saan-saan po tayo na padpad sa part ng Ifugao at saka sa Biskaya. Itong isa po dito, teacher ito, she's already a retired teacher na taga Biskaya rin, ayan. Um, Isa po siya sa mga executive package natin. Yan, yung mga, at saka itong nandito, ito po yung isa sa mga elite din natin na asawa po ng kapatid ng aking asawa. Ayan. So, marami po akong learnings dito mga mentors. Bukod sa marami tayong nakikilalang mga nagiging kaibigan. Yan, di ba? Lumalawak at lumalawak yung ating pamilya sa I Am Worldwide. Ayan. So, at saka nagkakaroon na tayo ng opportunity to visit our relatives. Dito po kasi sa amin, mas effective talaga pag unahin yung warm market. Kaya nag-warm market muna kami. Ayan. So, there you go. Hello po mga mentors. Are you still there? Are you still awake? Pa-type naman po dyan ng yes. Kasi baka masyado na pong mahabang-mahaba yung kwento ko sa inyo. Pero I will get this chance kasi nga ano lang 'to, once lang 'to kaya i-maximize ko na mga mentors ano. Ayan, so thank you po sa mga nagre-respond. Okay, moving forward. Yan, so ito po ginamit din natin yung ating sasakyan para humataw sa Pangasinan area. Alam niyo ba na sa Pangasinan area, ang in-approach ko doon yung mga outreaches namin ng church, 'di ba? Ayun, kaya um, I am so happy talaga dito sa I Am Worldwide kasi nagagawa ko na pong mamasyal at kumustahin yung mga kakilala natin. Okay? Lumalabas na po tayo sa four corners of the classroom. Ayan. So, noong December, todong hataw tayo. Alam nyo ba mga mentors, um,
na ano 'to, I also meron ding mga struggle 'no, kasi siyempre na-try din natin yung mga rejection, na-try natin yung rejection, na-try ko rin as in, na-feel ko rin yung puyat, pagod, lalo ng December na yun. Kasi nung last day namin sa school, that was December 15, after that hataw na ako, dire-diretso. Kaya parang hindi ko na-feel na December holidays, kasi nga hataw dito, hataw doon, walang as in talaga binigay ko na talaga yung best ko. Kahit na puyat na ako, minsan ayaw ko ng maki-join sa training kasi gusto ko ng matulog ng maaga, gano'n. Pero hindi, kailangan pa rin mag-training tayo. Kaya pinagsasabay ko po yung training at saka nung sinimulan kong maghataw nung October, pero mas nagsipag ako noong December kasi siyempre walang pasok no'n kasi kaya parang at least everyday na hataw na, ayan. So, alam niyo po ba nung January, kasi sabi ni mentor ko, "Kausapin natin lahat ang mga 'yan, isang bagsakan tayo sa December." Ayan, to surprise our mentor, 'di ba? Surprise natin si mentor na ganito. Kasi ang alam lang nila na mag-e-emerald isa lang, 'di ba? Yung isa nakatago, hindi nila alam. Tahimik siyang gumagalaw, ayan. So, surprise natin sila, isang bagsakan tayo sa December. Ganyan ang nangyari po mga mentors. Kaya nung December, 'yan, anong January 1, ayan. Thank you Lord for this, greatest gift. Okay, for 2024 nakapag-emerald na po tayo, ayan. So ito po yung mga at hindi po tayo basta nag-emerald kung wala po yung mga taong nag-trust sa atin, ayan. Kung wala po tayong mga taong natulungan din, okay, at saka na-guide, ito. Kaya itong dalawang sapphire ko na 'to taga Ifugao sila, mga Ifugao. Um, taga dun po kasi yung asawa ko sa Ifugao. Ayan, so thank you so much Lord for this team. Nagkaroon na po tayo ng team na tumutulong po sa atin. Ayan, thank you Lord talaga hindi ko talaga na-expect ito pero nang dahil nga dun sa emotional pain, okay, na nabitawan ko po sa tatay ko, I have to achieve this. Ayan. I have to achieve this para makita ng father ko. Kaya nakwento ko sa kanya, sobra po yung kanyang saya, yung kanyang tuwa. At alam ko po na sa mga pinaggagawa ko na 'to, natutulungan ko rin siya emotionally, yung father ko. Kasi alam ko na kapag positive lahat ng nakikita niya, matutulungan din siya physically. Ayan, at saka mentally. Ayan, kasi alam natin na ang mga magulang masaya sila kapag nakikita nila yung mga anak nila na may achievement sa buhay, 'di ba? Ganyan, okay. So, parents parents po tayo sa mga kasama ko po dito, mga kasama ko po na mga parents, alam natin yung feelings ng gano'n na kapag yung anak mo nagkaroon siya ng achievement, ay wow, 'di ba? Natutuwa tayo bilang mga magulang. Kaya 'yan po talagang, gusto ko po talagang magbigay tuwa sa aking tatay, ayan. So, moving forward, ayan po naging top 1 earner po tayo sa Worthy team. And then, 'yan. Alam niyo ba na yung Just For You na pinresent sa akin ni Mentor Juliet, nung naka-Just For You, naka-Jade For You at Gold For You Jade na ako, dun ko na binalikan yung time na pinresent niya 'to, na fast ROI, dito ako na-attract. Ngayon, at least na-experience na natin 1 times Jade For You at saka Gold For You. Thank you, Lord. Ayan. And then ito po, isa pa itong achievement, na-hit po natin yung Thailand in Travel Incentive 2024. Makakasama natin diyan yung mga top mentors natin. I'm so excited talaga dito. Alam niyo ba mga mentors, hindi ko po talaga in-expect because this is my first time to go out the country. Ayan, honestly po. Kasi nga nagkulong po tayo sa classroom. Pero ngayon, alam niyo ba, naiiyak ako nung kinuha ko yung passport ko, sobra po yung inaiyak ko sa Panginoon. Sabi ko, "Thank you Lord kasi pinakilala mo sa akin si I Am Worldwide." Akala ko hindi ko na po ma-e-experience talaga na lalabas ng bansa, pero ngayon ito na. Habang hawak-hawak ko yung passport ko, naiiyak ako at na-e-excite talaga ako. Na-e-excite ako na talagang ma-meet itong mga top mentors natin na makakausap sila, maka-tell stories sila, 'di ba? Dahil alam po natin na pati yung mga top mentors natin na mga 'to, pinagdaanan din nila yung mga hirap na ito. Ayan, so thank you talaga, thank you Lord talaga, and I am excited na this is next month na 'to, mga mentors, ayan. So,
Yan po, that ends. Okay, dito na po. Ito yung mga learnings ko po while doing I am. Live by God's promise and not by situation. Kasi habang humahataw po tayo, lalo na sa una, first month, second month, third month, fourth month, fifth month, I don't know, may mga times din na gusto ko na ring mag-give up kasi parang mahirap. Pero nang dahil doon sa, binabalikan ko talaga yung deepest why ko at saka yung emotional pain na yon talaga. Kaya, at saka laking tulong din sa akin kapag, alam nyo ba, kapag nadadown ako, chinachat ko si Mentor Juliet, chinachat ko yung crossline ko na si Mentor Jennifer. Alam nyo ba na kahit crossline ko siya, marami rin siyang naitutulong sa akin kasi siya talaga yung takbuhan ko kapag umiiyak ako, siya yung takbuhan ko. And then ito, ang isa sa mga na-learn ko sa mga experiences na yon, live by God's promise and not by situation. Kahit po na anong sitwasyon natin sa buhay, we have to fix our eyes on the promises of the Lord. And what is His promise? The bright future. 'Di ba? Sabi niya doon sa theme verse natin na Jeremiah, the bright future. Yun po yung promise ni Lord sa atin. Kaya kapag yung promise ni God ang ating tinitingnan talaga, hindi natin iniinda yung mga hirap. Kasi nung humataw din ako, ubos na yung, pati yung mga savings ko, ubos na. Kasi nga syempre hataw tayo ng hataw, lumalabas lahat. Yung mga savings ko sa pagka-teacher ko yun, lumabas lahat. Pero I know, di ba nga kasi nga sinasabi ng mga top mentors, 5 years, 5 years lang natin itong gawin. Tapos, iniisip ko, pag nandun ako sa DepEd after 5 years, ano kayang mangyari? Siguradong the same pa rin. Same everyday routine, ganun pa rin. Pero dito si I am, habang ginagawa mo talaga yung best mo, promising yung future. Kasi, partner natin si God. 'Di ba? Si God ang partner natin. Siya ang nagbibigay ng bright future through this company. Kasi nakita ko at saka nakita ko talaga yung heart ng ating president habang siya ay nag-i-speak sa atin. Ayan, 'di ba? Yan, hindi ko pa pala nailagay dito yung ISO natin. Ang laki ng naitulong nung ISO pag-attend natin ng ISO. At saka yung MVP na yon, 'di ba? Nakaka-inspire ang buhay ng mga nauna na mga top mentors. At saka isa pa na talagang nagustuhan ko dito, yung spiritual. Hindi siya separated dito sa business, 'di ba? Holistic eh. Kaya nag-grow tayo personally, spiritually, 'di ba? Tinuturuan tayo, mina-mindset tayo dito. Samantalang pag nandun ako sa trabaho ko, ewan ko, puro negative na lahat. Kasi nga syempre, stress dito, stress doon, stress lahat. Sino bang makakapag-share sa'yo ng magandang quotes doon? Pag stress lahat ng mga teachers, ayan. Kaya isa pa yon sa mga dapat na, ano yon, seminar for teachers, dapat may stress management, ganun. Kasi talagang, syempre doon talaga yung trabaho kasi everyday yun. Kaya yung nakikita mo doon, yung naririnig mo, yun na talaga yung nakasiksik doon sa utak mo kasi syempre pagod ka pa, ganyan. Pero dito sa IAM, kahit napapagod ka, nandyan yung mga mentors natin na walang sawang nag-i-encourage sa atin. Yun ang maganda dito sa IAM. Kasi we are not doing, we don't do it alone. We are doing it by team. At saka alam natin na andyan si God na talagang nagda-direct sa atin sa lahat ng steps, every step of the way, 'di ba? Andyan siya. Ayan, so live by God's promise and not by situation, and that is faith. Faith live, 'di ba? Na uh, as you do your best, God will do the rest. Ayan po. So, moving forward, your belief defines your action. Kung ano po talaga yung pinapaniwalaan mo, um, it follows. Yun po yung ating ginagawa. Ayan. So, and I would like to end my slide dito sa team verse ng ating company. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ayan. So, we fix our eyes on this promise of God, the promise of our Lord that to prosper us, to give us hope and a future. Ayan. And the Lord will direct us, will teach us, and makikita natin ito dito sa I Am Worldwide. So, that ends my slide.
Thank you po, mentors, for listening sa aking story. So once again, I am Jerica Ginyang from Cordillera, specifically in Benguet, and I am worldwide. Yan. Una sa lahat, congratulations for being one of our newest Emerald Elite Executive, and we are so proud of you. Thank you po. Nakwento mo men kanina na parang before hindi mo masyadong minamind pag sinasabi ni mentor yung rank up. And alam ko naman na the very reason is may emotional way ka. But do you think is it worth it na mag-rank up? Lalo pa, galing ka pong Jade Ment, no? Tas diretsong Yes po. one of the fastest pala si Mentor Jerica. So, is it worth it na sundin sa mentor na mag-rank up? Why or why not? Yan. Thank you so much. Ayan, thank you po, Mentor Erica. Yes po, it's worth it talaga. Kasi as the days go by, na-realize ko talaga kung bakit pinupush kami ni Mentor Juliet. Ayan, so, kasi pag nagra-rank up ka, meaning, nagkakaroon ka na ng result. And you are becoming an inspiration to your team. 'Di ba? Meron ka ng team na tinutulungan. Ayan. And then, kaya talagang dito ko na-realize na kailangan talaga palang mag-rank up. Para una, makikita ka ng team mo, mai-inspire din sila. Kasi kung wala silang makikita sa ay wala, stagnant din sila. Siyempre, leader nga 'di ba? Ang leader ang nauuna. Hindi pwedeng yung follower ang mauuna sa leader. Leader talagang mauuna. Kaya doon ko talaga na-realize na hindi lang, if not dahil doon sa emotional pain, talaga kahit palawala yun, I really have to do it. Pero late ko na pong na-realize, and that's the learning to me. Kaya sinasabi ko sa atin ngayon mga mentors, no? Very important pong pag-rank up kasi you will inspire your team. Yun lang po, mentor. Thank you. Wow, very well said, Mentor Jerica. Ang galing, no? Hindi kailangan ng super duper deep emotional why to rank up, but at Yes. least you understood, 'di ba? Meron pa po